May isang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko ngayon. Kung hindi ko siya pinagkakatiwalaan ng ganon, mas sakit pa rin kaya? Hindi ko pa rin alam ang sagot. Si Maya, kung paano ko siya i-describe sa inyo, siya yung taong magtatawag sa'yo ng 12:00 ng gabi dahil lang gusto niyang ikwento yung pangyayari sa kanya kanina. Siya yung laging may dalang extra pagkain para sa'yo kahit hindi mo sinabi na nagugutom ka. Siya yung unang tatawag sa'yo pag may magandang balita at unang darating sa'yo pag may masamang balita. Since high school pa kami, marami na kaming pinagsamahan, marami na kaming pinagdaanan. Siya ang pinakaalam ng lahat ng secret ko. Nung ikinuwento ko kay Maya na may gusto ako kay CJ noon, siya ang pinaka-excited. Siya ang nag-push sa akin na mag-confess. Siya ang nag-coaching sa akin kung ano ang sasabihin ko. Siya ang naghintay sa akin sa labas ng classroom nung araw na iyon. At nung sinabi ko sa kanya na yes si CJ, umiyak kami pareho sa kalsada. Yung tipong iyak na hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang saya. Kaya naman naging parte na siya ng aming relasyon. Kilala niya si CJ. Kumakain kami ng 3. Nagkukwentuhan. Akala ko, mas matibay kami ng 3 dahil doon. Hindi ko alam na yun pala ang pinakamalaking pagkakamali ko. Kasi 'di ba, dapat yung best friend mo, siya ang poprotekta sa'yo. Siya ang magsasabi sa'yo ng totoo kahit masakit. Siya ang magiging tapat sa'yo kahit hindi ka pa handa marinig ang katotohanan. Ganon ang pakiramdam ko kay Maya. Pero siguro, hindi lahat ng taong nasa tabi mo nandoon para sa'yo. Ang pinakamapanganib na tao sa iyong buhay, hindi yung stranger, kundi yung taong alam ang lahat ng weakness mo